Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Let's go! Yeah. Nagustuhan daw nila yung ano mo, R&B mo. Kita ko sa comment. Nabasa mo ba? Nabasa ko, gusto pa nila More pa daw. More pa daw. Hindi, gusto nga nila sa kanta mo raw eh. Mag-R&B ako sa... Pwede, gago. Sa magkakalab tayo. Gagi, ayun. Pwede, maganda boses na ito eh. Gago, ilalapat mo pa sa... Sasayaw ako, kakanta ka. Tangina. Ano? Hindi na, uy. Exchange to boy. Gago, ayoko. Hindi. Papaya tayo parehas nun. Hindi, di ba? Keep ang pucha. Kasi guys, nung nasa Tagaytay kami, nag-usap-usap kami about sa magti-TikTok kami ng sayaw na, ano mo, ng cool, di ba? Dapat makikita nyo kami magti-TikTok na sana. Kaso, sabi namin, kailangan ba talaga? Umurong ako. So ngayon, ito nga, magko-collab kami sa isang kanta, sasayaw ako. Ano, lalaban ako. Oo. Basta magko-collab tayo. Bahala na. Baby! Baby, anti-support. Baby! Kamusta naman kayo this week? Tangina, na-miss ko. Wala tayong training ngayon eh. Wala, training lang din ako sa bahay. Nakita ko rin, nag-training ka eh. Tangina, oh. Kasi dahil gusto nga magpahinga ni Ching dahil sa tattoo Babalat na yung pa sawa rin. niya eh. Babalat. Ayun o. Babalit na ng balat yung sawa niya oh. Dami yan sa sa kama, di ba? Oo, kung magkakalat nga, nakikita ko. Nagko-comment na si Christian Laurente. Shoutout kay Talaga? Christian Laurente. Nag-comment siya dun Oo, par. sa post ko sa TikTok. Ayan, Thank you. nirepost niya yung video mo. Nirepost niya rin yung Mabait video. talaga na yung Christian pare. Hindi siya snubber. Pero yun mo, dumadayo na sa ibang bansa yan. Tangin na, ano ba yan, 17-0 na ata yan. Magto-20-0 na. Mantaas na yan sa ranking pare. Parang kinikilala na talaga kahit sa labas ng mundo, kahit papaano talaga. May pangalan na. Pero hindi snubber, di ba? Okay na okay. Shoutout sa'yo, Christian Pete. Oo. Paano ka ba niya na nagre-reply siya sa iba kasi kilala ka na? Papanood tayo kasi nga, ako si Soy isa daw. Meron lang Soy Army. Na ang puso ko daw nasa magsasaka. Yeah. Agrikultura, no? Hari ako ng hip-hop underground. Ayun. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop and also yung kaysa daw pare sa Shopee. Nandyan yung link sa description. Naka-auto na yan. Yung sa mga previous video namin, hindi ko pa nalagay. So, nandyan na lahat yan. Inayos ko na yan. Telegram. Nandun na rin, Telegram. Nasa baba na rin. Mga Facebook links namin, Facebook pages, nandyan na rin yan sa baba. So, pwede nyo na kaming i-follow sa lahat-lahat talaga ng social media namin. Lord, patawarin mo naman ako! Paramdam mo naman. Paramdam mo naman na mahal mo ako! Kung ko ah. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Oy, Boy Jackal! Malamang, sigurado ako susupot-supot ka, makinig ka dito, tapos i-apply mo sa buhay mo, magiging mas malupit ka pa sa akin. Actually, yung inacting mo si Alvin, lumamig si Alvin, ano ngayon? Lumamig yung pangalan niya ngayon. Medyo mainit nga. natabunan eh. Di ba mainit nga? Ay, natabunan. Bakit? Kasi, tayo na dahil kay, Kulaong. Nahuli na pala si Kulaong, pre. Ito. Sa sobrang nakakanood to lagi ng Norman Monsin video. Nung pumunta kami ng Tagaytay. Batulaw. Gagi, di ako nanonood Diba? nun. Lumalabas lang siya sa feed ko. Uh, Anong isipin ng kulaong pala, pre? Oo nga, hindi ko nga gets yun. Basta yun ang tawag sa kanya eh. Hindi ko din alam. Kulaong. Pero kanchaw yun, no? Kanchaw, hindi yun magandang... Parang may movie na Kulaong na dati. Parang ginamit na nila Robin yun. Parang Kulaong. tunog pangutya yung salitang ko lang, Okay. tingin ko eh. Kasi nung nasa Batulo kami, naglagi pag na-agree siya. Akala ko idol. Brainless, gago. Grabe naman tong mga tao na to. Kulaong is a colloquial slang or term meaning brainless. Grabe. Sila yata nag palayaw. Kayo, di ba, dinampot siya, napanood ko yung video, pare, kumakain siya nung salad. Salad ang in-order niya, waranto pares yung dumating. Ba? Sabi ano yung tawag? Nakalimutan ko yung joke dun eh. May joke dun eh. Tawag, gusto niya nag-order daw siya. Gusto niya mag-order, pero court order yung... Tangin ng mga netizen na to. Paano yan? No? Kasi, kaya nga, ang ingay, ang trending din talaga si FLM kasi nga, ang daming pages na nagre-repost ng mga lives niya. Kada lives niya, kiniklip,
Gago, na pang clip. nakakatawa. Pang Tapos, clip farm. kinikleep farm siya ng mga pages. O paano ngayon? Lungkot kayo ngayon, wala na kayong kikitain. Yan na nga yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko na nahuli siya eh. Kasi, ito aminin ko sa inyo wala naman akong galit do kay Phil Empire. Although sobrang risky ng mga ginagawa niya. Happy pill ko nga siya eh. Yun nga maraming ang tao na happy pill. Kahit ako sa akin, happy pill, wala nga akong alam. Alam ko lang na malinaw sa akin na may problema sila sa isa't isa ni Makagago. Pero natatawa lang ako pag ano. Di ba? Oo. Ang ina comedy pare, comedy at its finest, sobra. Yung natural na ano niya, basta natural yung pagka-comedy niya eh. Hindi, Comedy, pre. Hindi ko alam kung nagpapatawa ba siya eh. Oo, hindi. Tsaka yung kawalan niya ng... Kaya nga siguro tinawag siyang kulaong eh. Yung kawalan niya ng culture, yung... Magbabasa siya ng phrase pero hindi niya alam yung binabasa niya. Sabi niya, paki-greet naman po yung tropa ko na sila Gon, si Kilua at saka si Kurapika magti-take ngayon ng exam. Good luck sa inyo. Good luck. Hindi niya kilala yung mga yun. Walang ka-culture si... Tanda na kasi. Oo. Pero actually, oo nga no, sa bagay, hindi lang naman sa anime, may mga ilang bagay din hindi niya talaga alam. Given na age na 40, dapat aware ka man lang. Marami siyang bagay na hindi siya aware, no? Oo, pre. Alam mo, SpongeBob, di ba? Yung sa Krusty Krab, ganyan. Yung ano, if you have one shot, one opportunity. Oo, yung kanta ni Eminem, 8 Mile. Ay, ang pleto niya, no? Tapos yung mga nag-edit po, kinlip yun. Nilagyan ng beat po. Tsaka na to mga to. Pinagkakitaan nyo rin ng ina nyo. Man, sobrang happy feel ko yung taong yun, man. Oo. Pag lumalabas sa feed ko yun, laging nakakatawa yung mga clip niya, man. Sobra. I don't know kung seryoso siya doon, pero ako, na-entertain talaga ako sa kanya. Aminado ako, natatawa ako. na-entertain din ako Marami, sa kanya. pre. I mean, maraming entertain dyan. Ito ba nga pre, dahil nga sa hindi naman talaga mabigat yung vibe ko sa kanya, dahil hindi ko naman siya kilala. Sa ano lang, nakikita ko lang siya sa Facebook, ganyan. Di ba nga nagbibiro pag niloloko mo ako na pag, FLM, sabi ko, pinsan ko yun. Gumaganon pa ako palagi, di ba? Pinsan ko yun, no? Kasi wala akong naiisip na ano sa kanya. Kaya sa totoo lang, para sa akin, overkill yung lumabas sa balita ngayon. Ay, yung paghuli sa kanya. Oo, para sa akin, overkill Overkill nga. Ako para sa akin talaga parang, ito na naman tayo. Kailangan na naman natin. Bakit sobrang defensive din yun? Kasi sa social media, ang daming tanga eh. Magsabi ka lang ng something na against sa paniniwala ng majority. Sabihin, di kampi ka sa kanya. Pro-FLM ka pala. Ganyan na naman lalabas. DDS ka pala. DDS ka pala. Diba? Huwag tayong bobo. Okay, na-assume namin, nag-iisip kayo, may critical thinking kayo. So, ako bilang aminado naman tayo, nag-iisip tayo, may critical thinking tayo. Yung nangyari sa kanya na yon, something, may mali talaga. In short, may mali talaga. Something fishy. Kasi, yun nga, yung sinasabi nga ng mga ibang netizen ngayon, nakita ko rin kay Doc Ron, na ang kaso daw sa kanya is unjust fixation. Ngayon, Ano nga ba ang unjust vexation, pare? ano lang siya pare, para lang siyang isang klase ng isang klase ng tawag dito. Anong tawag doon sa kaso na yun? Yung libel. Kasi ang unjust fixation is kinakaso pagka meron kang maling ginawa. Hindi siya specific eh. Basta may sinabi kang mali doon sa isang tao, may ginawa kang mali doon sa isang tao. Hindi naman siya violence. Oh. Hindi siya violence. Kasi iba yun pag violence, hindi parang physical assault yun. Basta walang physical injury, material damage, Yun. or fitting into more specific crimes. Basta something na annoying, irritating, or disturbing someone. Di ba? Ganun siya. Yun na yun. Unjust fixation, yun na yun ha. Irritating someone lang. But the way siyang i-present, usually nakikita ko yung pre pagka serial killer ka. Yung mga ganon. Serial killer, wanted ka talaga. Terrorist. Terrorist. Yung mga ganon, ihaharap ka sa media na nakaposas. Most wanted person Most ka wanted talaga. ka talaga. Nahuli na. Ang sawa. Ganyan. Yun, oo. Talagang menace ka to the society, talaga menace ka to the government. Kaya yun yung question ko rin. Sabi ko, bakit ganun? Bakit Weird, ganun? no? Ang Unjust weird. vexation, full media. Oo, pre. Tangin na, samantala yung ibang mga nakapatay, mini-blurred pa. Exactly, pare. Exactly. Kasi nga, may may pa-presko na hinarap talaga, hawak ng pulis pa. Pero yung nahuli na napatunayan na nga, si Bong, si isang senator, di ba?
Walang ganun. Diniretso siya sa kulungan. So, bilang aware tayo sa mga yun, lalo na flood control, dumagdag pa. Ang dami nating gustong makulong. Ang dami nating gustong managot dun. Hindi nila ginawa ng ganun. Pero yung simpleng content creator nga lang na loko-loko lang sa internet na comedy lang sa karamihan ng tao, umabot ng ganun. Bro. Cloud chaser din to mga to eh. For the views yun. Ginawa nila yung for the views. Wala parada rin kasi na, nagwo-work kami Oo, di ba? Tsaka, ano to? Natatawa ako doon, nag-work, pero content creator lang yung nahuli ninyo. Tapos hindi pa kayo nag-imbestiga kung nasan siya. Nahuli nyo siya kasi nagla-live alam niyo kung nasan. Kulang talaga no? Kasi tawag dito, magigets ko pa katulad nung kay Pablo Escobar nga, di ba? Talagang ang galing nung pagkakahuli sa kanya, na-triangulate yung call niya eh. Nahuli siya ng mga Brazilian dahil kung saan siya lagi, nag-triangulate, umiikot yung mga signal doon na kotse, may mga kotse So, may siya, may habit. Ang ganda ng pagkakahuli. May routine talaga siya. May routine. Binasa. Talagang, ito na, nahuli namin. Talagang deserve nila kasi ang hirap ng pagkakahuli. Yun, naka-live yun. Alam nila kung nasan restaurant. Kaya tapos, nahuli nila na alam naman nila. Tapos, the way nilang iharap, ikala mo big accomplishment sa investigation eh. Sabi ko, what the hell is that? Kung mala Pablo Escobar na maraming binentang droga, yun, trafficking, pwede pa. Naniniwala ako na deserve yun. Oo, tangin na malaking accomplishment sa government to. Nahuli nyo yung menace to the society. Sige, pakita nyo accomplishment yung trophy. Minsan ganun eh. Napapansin ko sa mga pag nagpapapress ko, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa din, ginagawa nila to kasi trophy. Lalo na yung may nakita silang limpak-limpak na pera, limpak-limpak na drugs. Ipapapress con talaga din kasi ito trophy namin to. Menace talaga to the society to. But si Kulaong menace to trophy. Yan na yung trophy. Tapos sabi ko, hindi parang hindi deserve ng ganun Distraction na naman nga no? Parang, wala, naghahanap sila ng hot issue para makalimot lang ulit yung tao. Di ba? Ano yan sabi nga, kapag yung dalawang partido totoong merong beef sa isa, yung totoo na talaga, hindi na for the show, hindi na for the clout ang ginagawa, talagang sagad yung paninira sa tao. Sasagarin nila yung paninira sa tao. So itong pangyayaring ito kay Makagago tsaka kay FLM, so sa akin nga, hindi ko nga sila tinitake seriously. Pero the fact na umabot sila sa ganito, malalim talaga, meron silang malalim na pinagtatalunan talaga. Nagtataka nga lang din ako kasi naaalala ko nga nung pandemic, pinagtatanggol pa ni Makagago yun si FLM. Talaga? May nakita Hindi akong ko alam video. yun Kasi yan yung panahon na namimigay siya ng maraming bigas, di ba? Oo. So, may mga taong natutuwa, marami ring taong hindi natutuwa. Binabash siya, dumami yung bash. Nag-step up si Makagago nun. Tapos, sinabi niya na, mas okay na ako sa ganyan tao na marami kayong binabato sa kanya pero nakikita nyo na may ginagawa talaga siya. Hindi ko alam yun. Nakita ko yun, pre. Kaya nga nagtaka na lang ako medyo nagulat ako na netong nagtatalo sila eh. At yan din ata yung reason kung bakit tiniran siya ni FLM, pre. Kasi parang tinake as negative ni FLM yung pagtatanggol sa kanya ni Makagago. Totoo ba yun? Tama ba yun? Lumang video pa yun, pero yung mura-mura ba? Oo. I think hindi doon Kasi nakausap ko si MG. Saan ba nag-umpisa nga yung beef nilang dalawa? Hindi ko napanood, pero nakausap ko si Makagago ng personal talagang personal pare, nasa kotse siya. Karap kami. Ngayon tinanong ko, legit pa talaga yan, tol? O naglalaro lang? Hindi, legit talaga pala talaga. Legit talaga. And ang mali kasi ni Francis Leo, talagang minura niya kasi yung family nito ni Makagago. Pero mo pare, pati anak, asawa. As in talagang, kaya galit na galit yung misis ni MG pare. Kaya hindi ako valid yung galit. Kasi matadami mo yung family, yung kaway mo lang naman si MG. Sabi nga ni Makagago, hindi naman naabot sa ganito kung dalawa lang tayo Parang, ako daragin mo ako, sige, laro ko yan, social media, daragin din kita. Etong si FLM pare,
minumura yung buong family ni MG. Dinadamay talaga. Kaputaputahan, ano mo, asawa mo, gaya. Ish. Grabe talaga bunganga niya, pre. Doon nag-start. Kasi MG, nag-aalit. Parang na-bad trip talaga sobra. Pero alam mo sa part na yan, so, yun, gets ko. Sa side ni Makagago, maintindihan natin kung ba't siya galit na galit. Pero obviously, yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi lang naman silang dalawa na ang involved eh. Kumbaga, ikaw, pag nakita kita na galit ka sa isang tao, okay, maintindihan ko, may galit siya sa'yo eh. Pero yung participation ng ibang tao, yung participation ko, katulad nga niyang ganyan, na kahit alam niyo na galit si Makagago, pero bibigyan niyo pa ng ganyang platform na iyaano niyo pa sa media, gets ko, galit na galit si Makagago, no question doon. Pero kayo yung participation niyo na kailangan may justification din bago nyo kilusan yung isang bagay. Oo. 'Di ba? Oo. Hindi porke galit na galit yung isang tao, ikaw galit na galit ka rin. Hindi mo naman storya 'yon. Actually, totoo. 'Di ba? Oo. Kaya sa akin ano talaga eh, magagamit na counter balang araw sa kanila ni FLM yung Ginawa sa kanya. Oh, yung ginawang ganyan. Isa pa ang part na, I think magkakaproblema dito yung otoridad kung magsasampa si FLM, pare. Kasi may mga nalabag din eh. May attorney mga nag-post din na may mga rights si Francis Leo na nalabag ng pare. Ayun, isa ng pa yun. mga tropa. May nakita ko yun, pre. Attorney nag-post mismo na pwede niyang kasuhan, pwede siyang mag-counter case ng slander. Kasi yun nga, hindi siya justified eh. Yung ginawa sa kanya, hindi siya justified sa isang unjust fixation lang. Actually, tol, kahit to para sa kaalaman din ng lahat, kahit sabihin pa natin criminal kayo, may rights ka pa rin. Kahit nga yung hindi lang unjust fixation na kahit halimbawa na may crime ka na bigat, arson, nakasunog ka ng bahay, ganyan. Mabigat yun, pare. 12 years yun to 14 years. Bawal ka pa rin ganunin ng opisyal. Bawal ka pa rin ganunin ng polis. Yung pahiyain ka, tapos magsabi ng kung ano-ano sa'yo. May kaso pa rin sila dun, pare. So, just to be clear, kahit sabihin natin guilty ka, may kaso pa rin yung may right namamahiya ka pa rin. ng sobra. Kasi marami silang sinabi dun, tol, na nakatayo siya, tapos ang dami nilang sinabi na kung ano-ano. Minsan parang emotion na yung lumalabas. Lumalabas. Exactly. Hindi Nakita na ko siya din yun. hindi na siya by work. Lalo pa ngayon, pare, ano lang siya. Accused pa lang siya. Hindi naman siya guilty. Yun pa nga eh. Inakusahan lang siya. Paano kung mapatunayan lahat yun, mabasura? Oo. O, paano nga? Pag Grabe yun nabasura? kasi present nga siya as trophy. Di ba? By the way lang i-present. Media, nakaposas, naka-ano pa si IDG pa na t-shirt, ganyan, nakaganyan pa. So, trophy. Now, pag hindi pa nga napapatunayan, Hindi pa. wala pang matibay na evidence, pag yun na basura, anong ibig sabihin ng CIDG? Hindi kayo effective. Palpak na naman. Palpak yun. Naku, Kaya- yari kayo dyan. Kaya nga mali yung ginawa nila na tama yung paghuli kasi process yan. Oo. Siguro mali lang yung may mga sinabi pa silang excess. Pero naiintindihan ko yung CIDG kung saan sila nanggagaling kasi binabasos yun ni Francis Leo yung uniforme nila. Naiintindihan Yes. ko saan galing. Oo. Pero kasi babagsak yan sa maximum tolerance ka dapat eh. Oo. Tsaka parang hindi na nga siya work, parang emotions na nga. Emotions Oo, na. pre. Kasi nakita ko pa, Exactly. 'di ba, kasi pinanood ko yung pagpresente, yung conference, media conference. Nakatayo si FLM, kaharap niya yung parang boss ng CIDG, tama ba? Ayun, sabi niya, General yung... tanga ka rin kasi FLM eh. Pero, yun nga, sabi nga niya doon, sinasabi mo sa akin ganito ako, o ngayon sabihin mo sa mukha ko, sinabi niya kay FLM. So doon pala sabi ko, Emotions yun. emotions yun hindi yan work. So parang pinirersonal mo. So sa sobrang galit mo, gusto mong ipresenta siya ng ganito sa na kahit wala sa process. Emotions yun. Emotions yun. Ego. Or else, pwede rin gusto niyang i-outsmart. Pwede rin, sige, sabihin mo sa mukha ko. Ngayon, pag naputok niya yung ego ni FLM, magsasalita ng mga mali, matatagdag yun. Pwede rin, ganun I-incriminate niya, gusto yung i-incriminate. Kung ganun siya nagwo-work ka. Kasi, pare, pag sa ganyan, talagang pipitikin yung ego mo. Kaya kung napanood niyo yung yung Saul Goodman ba? Yung basta yung lawyer na Saul Goodman. pinipress talaga nila yung witness, iniirita lang nila, paikot-ikot lang yung tanong, mairita lang eh. Para, sige na nga. Ganito ganyan, tapos magkakamali-mali na. So, pwedeng ganon. Oo. Hinihintay nila magsalita.
para magkamali. So yun, ang problema nga lang, since kunyari sa court lang yun, hindi media. Yun, pinakita mo sa media na parang na bad trip ka sa isang content creator na isa kang government, mataas ang tingin sa'yo, mataas ang pwesto mo, natitrigger ka ng content creator. Medyo bala sa'yo yun. Yun nga lang ang mali ni boss dun. I agree. Diba? Ako nga ang yung giving vibes nila noon, yung the whole picture pa din ako. Para sila mga bata na susumbong. Si MG, yung misis niya, pati yung sabi niya, gets ko, pinaganda niya pa nga yung word si Sir sabi niya. Saka iniimbitahan po natin si isang importanteng tao, si Senator Manny. Pwede po kayo magpunta dito at padalahan nyo ng pagkain si FLM. Alam na natin yung ibig sabihin nun. Pero mukha silang mga nagsusumbong. Yeah, mga nagsusumbong. Para mga bata. Yun talaga ang pakiramdam ko dun sa the whole picture. Yeah. Kaya, alam mo yun. Iba yung take talaga ng nag-iisip dun Kung critical thinker ka at kumbaga skeptical ka sa mga bagay-bagay, hindi mo siya iti-take as, nahuli na Hindi siya ganun Hindi na Mababa ganun lang kasimple. kasi. Oo. Pero sige, hindi. Pwede natin pagbigyan yung general public. Ako rin, natatawa rin ako sa the whole picture na kagaguhan na to. Natatawa rin ako katulad It's a nyo. fucking big drama, pare. Oo. Pero hahanga ako sa kanila kung kaya nilang ganyanin yung malalaki. Yeah. Oh. I'm with you. I'm with you, Challenge ko pare. kayo, guys. Sobrang bibilib ako talaga sagad-sagad. Pag yung isang kasama dun sa issue ng ano ba yan yung huling Flood issue? control. Flood control project, tas malaki siya. No, isa pala siyang senador, isa pala siyang ganito, kaya niyong daragin ng ganyan. Tignan natin. Ako kakainin ko yung suka ko. Pagka ginagawa nila sa isang malakihan. Iharap ninyo sa gilid ninyo. Tapos saka ninyo sabihin yung mga gusto nyo sabihin, knowing na senador yon na naakusahan ngayon. Ganun talaga ako. Putang ina. Grabe, sobrang hanga ako sa katapangan nyo pag nangyari yun. Pero actually, nakakita na rin tayo ng sample na ganyan. Nag-media rin sila. Yung kay Senator Bong Revilla din. Yung parang about traffic ata to. Pinagharap din sila, di ba, nung sa MMDA, MMDA at saka si Bong Revilla kasi nga daw nahuli nila isa sa mga sasakyan niya na gumamit ng bus lane. Tapos nagharap silang dalawa. pag tingnan mo yung energy dun, hindi lumaban yung si Sir na nagkamali. Oo. Hindi siya lumaban. Kaya, Sorry siya Nag-sorry siya, pre. kaya, bukas na talagang isip natin na overkill talaga yung ginawa nila kay Oo. Alam mo naman sa Pilipinas, kaya lang naman nila gawin yun sa mga taong talagang kayang-kaya. Siyempre, pag hindi kaya, formal tayo. Formal. Pagka kaya natin, darag-darag. Exactly. Pero, sa kabilang banda naman, ako lang, naiintindihan ko rin kasi nga kung saan nanggagaling talaga yung kapulisan. Naiintindihan ko kayo talaga sobra. Valid naman yun, yung nararamdaman nyo. Ang hindi valid yung ilabas ninyo yan dyan while working. Kasi ultimo nga kami sa opisina, hindi nga namin pwede ilabas yun Kasi nasa work tayo So, ako sa akin yung image nga, pre, pag binuo nila yung picture ng parusa na ginawa nila kay FLM, outcome na, tapos ilabas yun sa TV yun, payag ako. Nasasabihin nila kasi... convicted na. Pag convicted na siya. Hindi. Guilty na. Actually, kasi nga sa akin, bilang pulis, dahil lumalabas, totoo talaga yung ginawa niyang pagsuot ng uniforme. Totoo talaga, hindi na kailangan patunayan Kung ano man yung action na ginawa nila at parang ang mensahe nila sa tao, wag niyong gagawin sa uniforme ng pulis yan. Kumbaga, hindi na ako maghihintay na makonvict kung ano man ang gusto nilang gawin doon. Sige, ipakita nyo. Ipakita nyo sa publiko para nga maturuan ng leksyon yung mga tao nga. Oo. Bigla ako napunta dun sa Pwede yun, kung ganun yung sinabi lang. Halimbawa, huwag nyo tutularan kasi rekta, no? Kasi kaya siya na dito ngayon at naakusahan kasi nga nagsuot siya ng uniforme ng polis at marami siya mga minurang tao kaya may unjust vexation. Okay pa yun. Pero yung labas pa dun na words na personal na problema yung dalawa, yun ang sa akin, parang nabababawan ako dun pambata kasi yun Ang nagpamali dun talaga kasi sinama pa nila si Makagago sa tabi. Dapat di na nila sinama si Makagago sa tabi. Sila na lang, police at si na lang. Exactly. Ako naniniwala ako doon, pre, kasi magbumukha nga legit investigation. Oo, di ba? So, dahil nandun si Makagago, parang gumalaw lang sila nung nagsampa ng kaso. Ito pa, biruin mo. Again, ito yung side na naintindihan ko yung mga tao sa galit kay FLM. Kasi nga,
nanggogoyo daw siya ng mga OFW. Ay, ibang parte naman yan. Ibang parte, di ba? I understand. May mga kamag-anak kong OFW. Ayoko talagang ganun. Nakaka-relate ako sa ganun eh. So okay, manaloko yung mga OFW. Bakit kumilos lang kayo nung si Makagago ang nagsampa ng kaso? Kung marami na palang cases. Di ba dapat pag may mga cases na ano na siya, lagi nang nangyayari, meron ng initiative ang gobyerno na, anong nangyayari? Ba't lagi na nangyayari? Paimbestigahan na yan. So, ang ibig mo sabihin, kumilos lang dahil may sikat at makakaani ng atensyon ng tao. Yun na nga, pre. Doon ako nabubullshitan, pre. Na kung totoo man na kaya isa sa mga reason kung bakit hinuli nila sa FLM dahil sa mga naargabyadong OFW, okay. Pero bakit ngayon lang? Kumilos lang sila nung nagsumbong na si FLM si Makagago sa kanila nagsampa ng kaso. Ano sa palagay mo? Baka may budget Kaya na may ngayon. kasamang personal, pre. May kasamang personal eh. Personal lang. No, may kasamang personal na personal siya. Yun Pero ang talaga ano ko. sabi nga nila ganyan talaga siya eh. Yung di ko natuloy kanina eh. Yung halimbawa pag nag-away yung dalawang bansa, pag sinabi na pinaputukan kami ng ganito. So ang sabi, huwag ka maniniwala agad na yung dalawang bansa ay naggigera pag sinabing pinaputukan ng ganon. Hindi. Masasabi mo daw na totoo yung laban ng dalawang bansa kapag pinaputukan. Ngayon, nagpakita sila ng picture na ito yung mga pamilyang tinamaan. Ito yung mga pamilyang nasabugan ng bombang pinaputok nila. Doon mo masasabi, pag tinatouch nila yung emotion ng publiko, tapos gusto nila talagang, parang gusto nilang galitin yung maraming grupo ng tao, doon mo masasabi na may away talaga. Kaya nga sa case niyan na talagang inaapoyan ni Makagago na yung OFW, in-scam mo, ganun. Meron talaga silang pinagtatalunan na dalawa. mabigat. So, ginamit lang nila yung ganun. Tsaka isa pa, pre, ano pa itong sasabihin ko? Ito, kaya katulad dito pinag-uusapan natin, salunga tayo ng konti, di ba? May question tayo. Sagot ba tayo? Hindi, Sa kanila? kino-question nga natin yung process na nangyari. Ang sasabihin nila, panoorin nyo kasi yung gabuang vlog ni Makagago. Sabi ko, teka, due process ng isang Pilipinas, ng isang gobyerno, magbabase ako sa vlog ni Makagago, ni MG? It doesn't... Anong klaseng gobyerno meron tayo kung ganun tayo magbabase? Sa lawyer, pwede pa. Diba? Ibig sabihin, yung mismong gobyerno natin hindi naglabas ng evidence laban dito kay FLM, doon tayo magbabase sa YouTube video. What the hell is that? Totoo, I agree. Something, kaya sabi ko, ano yun? Bakit ano to? Ako gusto ko lang linawin yung stand ko dito. Agree naman ako na dapat niya huliin kasi may kaso eh. Tapos patong-patong pa yung mga nakabinbin. O agree ako, basta malabasan ng warrant, due process yan eh. Ang stand ko lang talaga, hindi lang ako agree sa sobrang pamamahiya naman ng sobra. Kasi may rights pa rin naman yan, tao pa rin naman yan. Kahit pa sabihin natin loko-loko yan, kupal-kupal sa internet yan, iserve nyo na lang yung warrant, damputin nyo na lang, dalhin nyo sa jail. Tapos yung police, yung sinuot nyo yung uniforme ng police, kung gusto niyo wag maging halimbawa, patayuin nyo dyan, sabihin nyo lang na wag nyo tularan, nagsuot kasi ng uniforme ng police na bastos ang isang institusyon na pinaghirapan namin ng ilang taon at nag-aral kami, nag-training. Hindi do dapat gayain yon. That's it. Very professional. Kasi may nangyaring ganyan, pre. May nag-costume din ng parang last 2 years ata. Content creator din November siya. lang yun, pare. November. Halloween. Oo, yun. Nag-costume siya ng police. Ang ginawa lang naman, pinatawag lang siya eh. Tapos kinausap. That's it. Walang posas. Nag-sorry siya. Nag-sorry lang siya. Hindi siya ginanon. Hindi siya pinakita na parang kriminal. Pinapunta lang siya, kinausap. Sinabi na wag mo nang uulitin yan. Pinagawa siya ng public apology. Tapos na. Ganun ang tama. Yun na nga. Pero may naisip akong angulo na tangin na. Sige. May dagdag ko pala. Sige. Kaya pala iba yung scenario dun sa November. Kasi yung gago din si FLM, minumura niya kasi yung police. Pero sampalin ko pa yung NBA. Ginagawa niya. Kulaong talaga eh. Kulaong ka talaga. Kulaong din talaga eh. Sabi niya, kasi nga diba yung November, Halloween costume, on suot siya.
And then, hindi naman siya nagmalaki. After siya patawag, hindi ko po alam kasi na, kasi wala namang badge number, wala namang Gusto ko lang talaga for Halloween, for fun. Yung kay FLM kasi sinuot niya, tapos, ba't ako matatakot? Arestuhin nyo, sampaling ko pa yung NBI eh. Si ADG, di ako natatakot yan. Yun yung sabi niya. Kaya galit na galit sa FLM, yung mga polis talaga. Bugok. Pre, ang nakikita kong case, ang mai-equate ko, PDD. Doon sa storya ni PDD, Mr. Connection. Okay, connect mo yan. ang nangyari kay PDD, marami siyang mga controversy ang nai-involve siya. Pero he always gets away with it. Okay. Kahit gaano kabigat yun, maraming taong namatay, hanggang nandyan na siya ngayon sa kalagayan niya. Ngayon, si Makagago, hindi ko sinasabing nandun na sa ganung lagay, pero nakikitaan ko na similar pattern eh. Nakita mo kung paano niya ipahiya si Skastakli dati. Paggawa niya ng content at ipahiya si Skastakli dati. Ooh. Anong ibig mo sabihin? Tignan mo, he got away with it. Actually, ang dami niyang pinagtitira dati. Ang dami pinagtitira ni Makagago. Diyan siya sumikat, alam niya sa sarili niya yan. He got away with it. By how? Hindi ko alam exactly kung paano. Repent. Tinangsalag niya yung religion. Oh, nag-repent daw siya. Gets. Oh, di ba? Oh, he got away. Ngayon, similar case na naman ba to? Masyado niyang pinapahiya yung si FLM. Tapos, ang sinabi dun sa PDD movie, disclaimer lang, hindi ko alam yung buong storya, pero nag-aano lang ako, nagbibigay ako ng example dito. Kung halimbawa, nasa side talaga si Makagago this time na sobra-sobra yung ginagawa niya, hindi na justified yung ginagawa niya, tapos he will get away with it na naman, huwag na tayo magtaka kung sa future kung ano pang mas malaking, ano pang malaking kagaguhan ng magagawa niya, tapos he will get away with it na naman. Diyan kasi sa part na yan, tol, medyo bias ako dun sa issue nilang dalawa. Para sa akin kasi, yung ginawa ni MG, okay lang. Yung ginagawa ni FLM din kay MG, sige lang, okay lang din naman. Wala naman ako doon. Kumbaga kahit magdurugan sila, kahit magpahiyaan silang dalawa, discarded na nilang dalawa yun. Ang tanging di ko lang nagugustuhan talaga is yung professional ka, alam mo yun, nasa institution ka, may pinag-aralan ka, and then nasa kapulisan ka, huwag ka nang makikisali ng dyan. Ayaw mo yung dalawang content creator Yun na dyan. nga eh. Yan ang Yun. big deal ko eh. Diyan ako nagpo-focus eh. Hindi sa kanilang dalawa. Kasi yung asaran nila, Kasi alam mo kung bakit, pre. Alam niyo kung bakit sobrang hindi siya justified para sa akin. Kasi for example, ito sa ginagawa natin na to, 'di ba? Mayroon tayong mga pinag-uusapan. So paano na lang pag merong isang content creator diyan na hindi gusto yung sinasabi natin dito at merong connection sa mga to, pwede tayong paganunin. paginitan. Pwede tayong paganunin, pre. Hindi ako nagtataka. Baka in the future, merong isang mang trip lang sa atin. Papaganunin tayo porque nagbibigay lang tayo ng opinion. Pwedeng gawin sa normal na tao yun. Yung ginawa kay Yun ang nakakatakot. Basta meron kang kilala na ginawa. Yun ang ginawa kay FLM, pre. Siyempre may kilala siya eh. Connections na yan. Kaya nagawa na, kaya nawala yung process, nawala yung due process kasi dahil kilala. Sa Pilipinas niya, ang usapan niyan, ang kailangan niya, hindi na kung ano yung kaya mo. Sa Pilipinas, kung sino yung kilala mo. Exactly. Yun ang nakakatakot eh. Na baka pwede rin gawin sa... Itong mga tao na to, natutuwa kayo kasi nga, wala kayo dun sa ganung trabaho eh. Kumbaga malayo, suntok sa buwan na mangyari sa inyo yan. Kasi wala kayong opinion, nakikisabay lang kayo lagi sa flow. Kitawa lang sila. Diba? Tawa lang kayo ng tawa dyan sa social media. Pero... sige, meron kayong mga idol. Di ba? May mga idol kayo sa social media na magbigay lang ng konting opinion tapos may na-bad trip dyan. Pwedeng gawin sa kanila yon. Isipin nyo lang sa mga idol nyo yun. Pwedeng gawin sa kanila yun nang wala kang kalaban-laban. Mukha ka ng serial killer dyan sa TV dahil trip lang nilang gawin sa'yo yun. So, nakakatakot. Nakakatakot. Yeah. Kaya nga, yun nga, dun sa punto kong yun, yung pag-equate ko kay PDD. Actually, mag-work yun definitely para sa kanilang dalawa, kay Makagago tsaka kay FLM. Para sa kanilang dalawa yun. Tapos,
yan talaga magiging role ng ng kapulisan. Kaya kayo nandyan para i-enforce nyo kung ano yung tama, kung ano yung hustisya para sa ganyang nangyayari na yan, di ba? Kasi kung ako yung police, pare, ako yung bad trip kay FLM that time, siguro ang masasabi ko lang, alam ko, ang dami yung mga pangit na sinabi sa amin, sa kapulisan, sa institusyon. Pero bahala na ang batas sa'yo. Yun. Yun lang lagi sasabihin niya. Mismo. Bilang police, yun lang lagi mo sasabihin. No one is above the law. Pero Diba? sabi ni ni FLM, it depends upon the person who lives to the capital. Ano ba yun? Gagi, meron nagsabi. Hindi ko na siya dapat ko na bakit yung pangalan. Masyado na pero no one is above the law. Meron kayo nagsabi. But sometimes you can bend the law. May nagsabi nun. Oo. Actually, pinagtatalunan yan. Alam ko yan. Politika kasi yung political na banat yan para sa akin. Gagawa lang katapos ang usapan yan. Oo. Kung... Tsaka yung nagsabi nyo, nasa politika, mataas ang posisyon. Pwede nyo talaga i-bend. Oo nga, literal, no? Trabaho nila yun, eh. Kaming mga normal na tao, hindi na pwede i-bend. Actually, dalawang side kasi yun eh. Dalawang side ako dun eh. Nagigets ko kung bakit. Pag yun sa bend, it depends pa rin sa bigat ng justification mo eh. Kasi at the end of the day, para sa tao yan, eh. Oo. Para sa tao. So, kung halimbawa, para yun sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino, di i-bend na yan. Pero actually, hindi bend, i-amend. Gawa ng bagong batas. Ganun. Tama. Kaya nga nagbabago, kaya nagkakaroon ng revise eh. Kasi nga, ini-improve. So, ibig sabihin, doon pa lang sa status na yun, nabibend nila. So, kung yun ang minimin niya. Ngayon, pwede rin kasi maging masama yan na, tangina mo, kaya mo binibend para maging pabor lang sa'yo. Specifically. Tapos, minamali mo. Two sides siya eh. Kung tanga ka mag-isip, wala kang critical thinking, no, na, kasi kurakot, ganito. Hindi. Marami kasi talaga yan. Katulad yan, pinara ka ng enforcer, tapos, wala kang helmet, wala kang tsinelas, hindi ka na hinuli. Bakit? Kasi indigenous people ka pala, person ka pala, exempted ka pala sa law. Kasi nga, hindi sila pwedeng guluhin pare sa ibang parte ng Pilipinas. Pinagbibigyan sila, nakabahag ka pala, nabibend yung law. Tsaka yung isa yung pinapag-usapan natin, yung ambulance na bawal daw sa bus lane, pero kasi may stage 4 cancer na pala. Yung pwede yun. Putangin na bilis siya muna. Nabibend yung law, di ba? Kasi nga, depende sa bigat ng justification. Kung yung law is para tama yung sinabi, yung law kasi kinreate yan para makapagpaganda ng buhay ng tao at mapagaan yung tao. Hindi yan para magpahirap o magparusa eh. Kaya tanga-tanga yung enforcer na pumara dun sa stage 4 cancer sa ambulance eh. Kasi kaya nga kinreate yan law sa mukha mo para maging convenience yung buhay ng tao. Tapos kung i-enforce mo yan para maging hirap yung buhay ng tao, tangin hindi mo naiintindihan yung law. Hindi mo naiintindihan. Exactly, totoo yun. Tama. Kasi pinapahirapan mo eh, di ba? So going back doon, para sa akin, sa side naman ng mga nagpitpit kay FLM, sobra din kasi talaga. Sobra din talaga yung parang isip bata kasi sa FLM. Oo nga eh. Alam mo, tangina, kung nanonood ka nito FLM sa kulungan. Oo, pare. Baka may TV alam mo, dyan. paglabas mo dyan, matuto ka na pre. Alam mo yun? Ang daldal mo kasi. Parang sabi nga tayo yung trabaho natin, magbigay ng opinion. Pero hanggat maaari, hindi iniwasan natin mag-specific, mag-call out ng kung ano-ano na wala namang justification. Siya, puta, anong bigay ng bigay, pre? Yung general? Oo. Tagadala ko lang ng pagkain yun. Sabi niya, gago, puta. Tapos, nakakulong ako. Sabi ni FLM, nung nasa loob ako, tagadala ko lang ng pagkain niya si General blank, 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 blank. Pero mo yun? Spiller ka rin pati pa si Manny Pacquiao, aanuhin mo pa ginagalaw mo pa. Si Manny may utang sa akin, $30 million. Boxing kami. Sama pa niya yung mama niya. Gago. Si mga Aling Indonesia, tangin. Gago ka talaga. Bugok din. I think pwede ka naman, tulad natin, madaldal naman tayo. Pwede ka naman maging madaldal, but wag ka pa dalos-dalos. Yun. Mag-isip ka rin. So yung madaldal lang na bira ng bira. Decalculated. Ayaw talaga natin nun, pre. Kasi sabi nga natin, pag masculine, syempre, bigay ka ng opinion mo. Yeah. Diba? Opinion. But, opinion na merong justification at the same time, pinag-isipan. Kaya nga isa sa criticism natin, magiging consistent tayo.
Si Alvin, di ba? Drop name siya ng drop name. Para ka ng gago. Ganon din siya eh. Si Epelim, drop name ng drop name eh. Kato. Di ba? Kahit tama pa yung sasabihin mo, kung para ang gago dyan, baril ka ng baril kung saan, tanga na. Mali na. Mag-name drop ka kung matigas yung stand mo. Oo. Kung talagang defend mo talaga. mali. Talagang sagad mali. Oo. Katulad niya, sila PDD, nababanggit nyo, di ba? Mali. Mali. Oo. Epstein, mali eh. Oo. Pero yung hindi ka pa sure, accuse mo lang, tapos lalo na yung sinasabi niya, tanga na, tagadala daw niya ng ulam, general. Tangina ngayon, grabe naman. Pero alam mo, ang nakikita ko kasi dyan, alam mo yung mga ganong banat niya, kung halimbawa nasa loob lang tayo ng isang bahay, nagkakaganon siya, magtatawanan lang tayo. Oo, joke eh. Hindi niya nakita yung diferensya na putik, gumamit ka pa kasi ng camera. Oo. Lagi pa nasa live. Lagi Live ka pa ng live, inaka. Isa pa siguro mali doon, hindi niya kasi dineclare na komedyante siya eh. May escape yun eh, kung comedian siya eh. Di ba? Sabihin lang niya, making funny lang naman, joke lang naman. And kung totoo man yun, halimbawa na talagang dinadalan siya ng ulam ng general na yun, tangina, wag mo na sabihin, napapahiya yun eh. Talaga. Kung kaibigan mo siya, wag mo siyang gaganunin, di ba? General pa rin ako, baka nakakalimutan mo. Oo, ang laki ng duty niyan sa Pilipinas na, kumbaga eh. Tapos, General! oo. Respetado yan, pre. Ilang piraso lang ang general sa Pilipinas. Sinasaladuan lang lahat ng makasalubong tapos sasabihin mo lang na ganyan. Tangina, deserve mo talaga dyan, pre. Pag-uusapan, deserve nga niya eh. Deserve niya talaga. Inakay. Sige na nga. Deserve niya Sige talaga. na. Deserve niya Sige talaga. na. Pare, deserve niya talaga maparusahan by law. Kaya lang naman tayo kumampi sa kanya kanina is hindi naman sobra-sobra naman kasi yung pamamahiya na yun. Parang sobra naman talaga. Kasi actually dun sa part na yun nga, sige, oo, nakikita nga natin na sobrang parang kulaong ka talaga. Deserve mo rin yung iba eh. Pero kasi, ang nagiging problema dun sa kanina, ano nga eh, parang pumapangit pa yung branding ng mga polis eh. Oo, tama. Ibig na nasa tama na sila. Dapat nag-professionalism na lang sila, di ba? Kinulong na lahat, diretso na lang sa kulungan eh, no? Oo. Kasi parang nangyari, parang away content creator, gumit na yung kapulisan, parang content creator din ang dating mo. Kaya, Yun! Di ba? oo, tama. Din. Clout din, alam mo yun? Kaya ang number one na may kasalanan yan, silang dalawa, si Makagago tsaka si FLM, dapat kayo magsama sa kulungan eh. Doon kayo magsuntukan, tanginang yan. Pero ako, tangin na gusto ko mapanood niya pag nagsuntukan sila. Ay, oo nga, di ba Babayad si talaga MG ako. nag-organize yan ng Inamon niya nga eh. Ayaw pumalag na FLM eh. Papalag si MG, talagang bakbakan sila. Bias ko si MG par, pupusta ako dyan par. Sayang, di ba? Yun talaga, pagkano ticket yung bibili talaga ako nun. Oo, tayo yung dalawa, nagpakulungan pa kayo eh. Ang dami sanang interesado sa views nyo, interesado sa progression ng mga magagawa nyong content sa future eh. Kaso pinakulong nyo nagpapakulungan kayo, matatapos yung story niyan eh. Gagi, kasalanan din na FLM yun. Kasi? Nung unang part pa lang ng away nila, hindi niya na kinaya eh. Tapos nagsampa siya ng kaso eh. Si Evelyn ang nauna? Start tol. Ay, sus. Sabi ni FNG tuloy, putang ina. Kapag sama-sama ko FLM makagago. So sabi ni MG, ayoko naman ng ganito. Pero ito yung laro na gusto mo. Kaya sige, laban din ako sa kasuhan. Walang problema. Pero hindi siya nagsampa. Kaya may part na talaga na ang ginagawa ni MG, pinapakita niya yung lapad niya eh. Yun na ang ginagawa niya dito, di ba? Kaya nga, hindi na nga natin makita yung logic kasi nga, ngayon lang nag-input din sa akin yung ganyan na parang nandun talaga si Makagago, talagang sinusubukan mo ako Oo. Tapos si Makagago naman buhos. So himayin naman natin in strategic na ways. Kasi tingnan natin sila as gera kasi pwedeng dumating yung time na magkaroon din tayo ng mga ganon or someone na nanonood dito. No? Paano naman natin himayin yung strategic at paano nananalo si Makagago ngayon sa gera na yan? Unahan ko na. Sige. Go. Hinanap niya kung ano yung strength at weakness ng kalaban. Ano yung palagay ninyo na strength and weakness ni FLM? Ang weakness niya, pre, masyado siya madaldal eh. Nahuhuli mo siya, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Correct? Oo. Sa'yo, palagay mo. Yun din eh. Yun na rin yung strength niya eh. Yun na rin yung strength niya, yung kulit niyang yun. Tsaka yung dahil nga may pagkamayabang to si FLM. Yun. Dahil mayabang. Yon, doon siya tinira ni MG sa ego. Ang laki ng ego ni FLM to the point na hindi siya pwedeng daragin ng kung sino
binabatuan tuloy ni MG ng mga pawn. O ito, pak. Tapos sasabihin niya na, nakasama mo dati si 8 Asset, ganito, ganyan. Ha? Si 8 Asset? Tagatampot ko lang ng ano yun. Gaganunin niya ngayon. Yun. Doon niya dinaliboy sa ego. Malaki ego mo? O sige, pipitikin ego mo. Ngayon, dumami tuloy yung mga kalaban niya lalo. Every time na nagbabanggit si MG, na, di mo nga kaya si 8 Asset dati. Si 8 Asset, di ko kaya. Kaya. Dumami tuloy ngayon lalo. Alam na ni Makagago yung mga ire-respond na yan ni FLM eh. Kasi nga, malaki ego niya. Kaya nga, nakita ko yung, kasi nga, dahil mag-react sana ako dun sa nangyayari, nanood ako ng siguro mga 20 minutes ng video ni Makagago. Yung link ng mga salita niya, meron na siya, kinopya niya na, in-screenshot niya na. So, kahit nung binura na ni FLM, kasi i-deny niya, siguro nare-realize niya later on, putek, magagamit yun again sa akin. Binubura niya na. Na-save na ni Makagago. So, pinagpaplanuhan na talaga siya ni Makagago. Diyan ka tatanga-tanga sa part na yan ni Hindi siya FLM calculated. Hindi Si MG, talaga. si MG tol, napakahirap kalaban. Ako, bilang sobrang nag-iisip din talaga bago makipag-battles. Si MG yung tipo ng taong di mo gusto kalaban. Very calculated na ngayon. Yung MG dati, oo, sige, cloud chaser. Pero yung MG ngayon, pare, Ganun siya, pre. sobrang bias ko. Ganun siya dati. Oo. Maigo dati si MG. Oo, lahat Parang kaya. FLM yun eh. Oh. Pero kasi nasa Italy siya, pare, ang dami niyang escape, tol. Ang dami niya escape. Hindi siya hawak ng batas dito nun. So, very calculated yung MG ngayon to the point na tangina, gamit na gamit niya lahat ng resources niya. Dudurugin ka, mawawasak karir mo. Huwag ka na lang lumaban sa kanya. Kaso alam mo, ang delikado dyan. Ano lang, reference ko lang to sa mga nangyari sa history nung Great Warrior na yun. Great Warrior na eventually naging king, naging warrior, naging powerful, naging commander, naging king. Ang nakakatakot, kapag sinasama mo sa desisyon yung babae mo. Pag sinasama mo sa laban mo, yung babae mo. Ako, delikado yun. Dapat ikaw na lang mag-isa. Ikaw na lang, hindi ka dapat magpa-apekto sa kung ano man ang idadagdag niyan sa istorya. Dapat sa'yo na lang yan. Actually, Diba? Makikita nyo yun sa history. Makakahanap kayo ng halimbawa na sumablay yung lalaki dahil doon sa babae. Actually, hindi naman sinasama yung queen sa battlefield eh. oh, di ba? Talaga. Ever since. Kasi nga, magiging casualty ng emotions mo yun eh. Pag yun, natamaan ng araw, paano yung battle strategic mo na gagawin mo? Di ba nga yung sa flood control nga, yung babae yung maingay kaya nadali sila. Ayo, si ano, di ba? Si Diskaya. Yung ina kasi. Pa-interview pa kasi. Oh, tama. Oh, maganda example yun. Tapos si... Sabi ng mga kumpare niya, contractor, king ina mo kasi mare. Daldal mo kasi. Tsaka ito, importanteng lesson to na given na ako, like kung, yun na nga, marami na akong nakarelasyon na yung babae, maingay. Alam mo yung pakiramdam na meron kang importanteng gagawin tapos feeling entitled ba yung term? Dun, yung babae mo, feeling entitled. Ang ingay niya dito sa gilid habang focus ka at sa mga decision making na ginagawa mo. Kaya sa akin, hindi ako dalawang isip talaga na kung ano man ang setup ni Makagago sa pagharap nito, malinaw na nandyan yung asawa mo. Alanganin ka dyan. Akala ko ano una lawyer Alanganin yun ka eh. dyan. Pero... hindi. Akala mo lawyer nung pumaki, sabi, hindi ito yung lawyer. Kasi hindi ko naman nakikita sa social media yun, yung misis niya. So, kala ko lawyer yun. But, yun nga, ako agree ako dun. Dapat nakatago na lang sa background yung babae kasi ito nga nasa malaking gera nga sila eh. Na baka ngayon, hindi mo makikita na hindi mo nakikita yung disadvantage na nandun yung babae mo kasi nga, nananalo ka ngayon. Hindi natin alam ang laro eh. Hindi natin alam ang laro sa, di ba, may kasabihan tayo, bilog ang mundo. O mamaya, ikaw ngayon panalo, mamaya, pagdating dito, biglang bumanat si FLM ngayon, meron na siyang pwedeng matarget kasi nandun yung asawa mo, pinakita mo. Yun yung, ako naman, kasi yun nga, art of war nga eh. Di ba? So, para sa akin, wrong move din yun talaga.
Ito lang sa akin naman sa ano naman to, ibang part naman to, no. Paglabas ni FLM, pinaka the best niyang gawin para sa akin is king ina makipag-ayos ka na lang. Oo, Oo tama. nga. Ako sa totoo lang, gano'n na lang. Oo, kung mapapanood mo to, FLM, makipag-ayos ka na lang kay MG. I think kaya mo pa rin naman mag-clout niya kasi nakakatawa ka naman eh. Kikita ka pa rin naman. Pare, sa mga comedy ngayon na napapanood kong comedy na artista ngayon or kung sino mang sikat na comedy, panis sa kanya ngayon, pre. Ang lakas niya sa comedy, pare. Tingin ko dapat niyang focusan yung comedy na yun. Tingin ko sa kanya ngayon parang cosplayer lang eh, ng Marcos. Cosplay lang siya. Yun, makipagbati na lang siya. Yun yung tingin kong parang mas the best na solusyon na dapat niyang gawin. And bawasan niyo yung social media masyado. Di, Sabi okay na lang nasabihin naman. mo yan eh. Sa akin okay lang. Kasi yun naman trabaho talaga eh. Kung talagang magko-comedy siya, kailangan niya ng social media. But Kasi ito nakakasuhan siya sa ginagawa niya. ano na lang kasi yung bibig mo na lang, pre. Yung bibig mo, tiko mo na lang. Di ba? Ang Mag-react ka labo. na lang dun sa mga comment. Yun ang okay. Dun siya nakakatawa eh. Nagre-react siya sa mga comment eh. Yung mga ganun. Pero yung mag-drop team ka pa, puta yun na. Delikado ka talaga dyan. Para kang tanga dyan. So yun, no? Ikaw, Oo. may dadlig ka pa. Nalagdag ko lang. Tama yung sinabi niyo kay FLM. Puta, dinamay mo pa yung idol namin si Manny Pacquiao eh. Tangina. Oo nga nanahimik. Nanahimik yung tao eh. Pero hindi, ang galing din. Tingin ko talaga, medyo naniniwala na ako na sinet up din ni... May kinalaman si Makagago sa setup para lumabas sa bibig ni FLM. Ano nga yun ba? eh. Ayun ang gusto kong May itanong sana nag-comment. kanina eh. Sige, go. Na, di ba sabi nga natin, nahuli ang isda sa ano. Paano na brought up yun si Manny Pacquiao sa bibig ni May FLM? nag-comment, parang nilalait-lait din siya nung nag-comment. Tapos sinagot niya. Hindi ko alam kung yun yung buong story, pero may nakita akong ganong clip eh. May nag-comment, parang nilalait din ata yung itsura ni FLM at yung nanay din ata ni FLM. Tapos ginamit niyang halimbawa si, Oo, pare, sobrang random. Gago. Random. Gago, pre. Ginamit niyang halimbawa si Manny Pacquiao na, Nanay niya, tol. Oo. Si Aling Junisha, tol, nilait niya, pare. Gago, pre, sobrang gago. Yun. Yun. Nanahimik yung Parang tao. Kinutsakutsa niya yung itsura ni Aling Junisha. So, siyempre, si Pacquiao bilang anak, wala tanginan to, ah. Parang, wala namang gumawa niyan dito sa buong Pilipinas. Ikaw lang ang hayop na nakalive ka pa. Ilait-lait niya yung itsura. Ayan, Talagang- buti nga sa'yo. Oh, kaya dun, pumutok si Manny. So, paano nga ba nangyari ulit yun? Ego niya. Kasi nga, ayaw niya magpatalo eh. Kasi pwede mo naman i-take ng, di ka nagandahan sa nanay ko, fine. Okay. Oh. Kulit din eh. Wala, ayan. Deserve mo nga yan. Bahala ka dyan. Sobrang kulit talaga niya. Pero sana palayain siya kasi makulit siya sa internet. Nakakatawa siya eh. Sana lang bawasan niya na yung pakikipag-away, di ba? Kasi paano na lang yung ibang pages nga na umaasa sa kanya, di ba? Magugutom kayo ngayon, boy. Anong gagatasan nyo ngayon? So, kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Ano masasabi ninyo doon sa nangyari na yun, pare? No? Iwan nyo yan sa baba. No? So, Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 PM Gang! 3 PM gang. Subscribe! The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love.